Good morning. Tara magbasa na tayo ng ating libro, Magandang Balita, Biblia. Today is 23 September 2023. Nandito na tayo sa 1 Samuel chapter 18. Si David at si Jonathan. Basa. 1 Samuel chapter 18 verse 1. Matapos mag-usap sina Saul at David, ang kalooban ni Jonathan na anak ni Saul ay napalapit kay David. Napamahal si David kay Jonathan tulad ng pagmamahal nito sa kanyang sarili. Maingay yung electric fan talaga. 1 Samuel chapter 18 verse 2. Pasensyahan nyo na yan guys 1 Samuel chapter 18 verse 2. Mula noon hindi na pinauwi ni Saul si David. Verse 3. Dahil sa pagmamahal ni Jonathan kay David, isinumpa niya na sila ay magiging magkaibigan habang buhay. Verse 4. Ibinigay niya kay David ang kanyang balabal at kagamitang pandigma, pati ang kanyang tabak, pana at sinturon. Verse 5. Nagtatagumpay si David kahit saang labanan siya ipadala ni Saul, kaya siya ay ginawa nitong pinuno ng mga kawal. Ang pagtakas niya sa tungkulin ay ikinagalak ng buong Israel mula sa pangkaraniwang mamamayan hanggang sa mga opisyal sa palasyo. Nainggit si Saul kay David. 1 Samuel chapter 18 verse 6. Matapos mapatay ni David si Goliath, nagbalik na si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan sa bawat bayang madaanan nila. Sinasalubong sila ng mga kababaihang umaawit at sumasayaw sa saliw ng mga tamborin at alpa. Verse 7, ganito ang kanilang awit. Pumatay si Saul ng libo-libo, si David na may 10,000. Verse 8, hindi nagustuhan ni Saul ang sinasabi sa awit, labis niya itong ikinagalit at sinabi niya, kung sinabi nilang 10,000 ang pinatay ni David at ako'y libo-libo lang, kulang na lamang na siya'y kilalanin nilang hari. Verse 9, at mula noon ay naging masama ang kanyang pagtingin kay David. Verse 10, kinabukasan si Saul ay muling ginambala ng masamang espiritu at naging parang baliw. Kaya tinugtog ni David ang kanyang alpa tulad ng ginagawa niya araw-araw. Hawak noon ni Saul ang kanyang sibat at verse 11, 2 beses niyang sinibat si David sapagkat gusto niya itong patayin, ngunit parehong nailagan iyon ni David. 1 Samuel chapter 18 verse 12. Si Saul ay natakot kay David sapagkat si David na ang pinapatnubayan ni Yahweh at hindi na siya. Verse 13. Kaya para mapalayo ito sa kanya, ginawa niya itong pinuno ng 1,000 kawal. Pinangunahan ni David ang kanyang mga tauhan. Verse 14. At anuman ang kanyang gawin ay nagtatagumpay siya sapagkat pinapatnubayan siya ni Yahweh. Verse 15, dahil dito lalong natakot sa kanya si Saul. Verse 16, sa kabilang dako si David ay lalong napamahal sa buong Israel at Juda dahil sa kanyang matagumpay na pamumuno. Napangasawa ni David ang anak ni Saul. 1 Samuel chapter 18 verse 17, minsay sinabi ni Saul kay David, ipakakasal ko sa iyo ang anak kong si Merab kung maglilingkod ka sa akin ng tapat at buong giting mong ipagtatanggol ang bayan ng Diyos. Ngunit ang talagang nais niya ay mapatay ng mga Pilisteo si David upang mawala na ito sa kanyang landas. Verse 18, sabagot si David, sino ang aking mga magulang at sino ako upang maging manugang ng hari? Verse 19, ngunit nang dumating ang araw na dapat tuparin ni Saul ang pangako niya kay David, ipinakasal niya si Merab kay Adriel na taga Meholat. 1 Samuel chapter 18 verse 20, si Saul ay may isa pang anak na babae, si Michal. Umiibig siya kay David at natuwa si Saul nang malaman ito. Verse 21, sa loob-loob niya si Michal ang gagamitin ko upang maipatay ko si David sa mga Filisteo. Kaya't muli niyang sinabi kay David, ngayon talaga magiging manugang na kita. Verse 22, kinausapan ni Saul ang kanyang mga tauhan sa palasyo upang hikayatin si David. Ipinasabi niya, gustong gusto ka ng hari pati ng kanyang mga tauhan, kaya pumayag ka ng maging manugang niya. Verse 23, nang marinig ito ni David, sumagot siya, maari ba akong maging manugang ng hari gayong ako'y mahirap lamang at walang
may pagmamalaki. Verse 24, sinabi nila kay Saul ang sagot ni David. Verse 25, ipinasabi naman uli ni Saul, sabihin ninyo na wala akong hihinging dote kundi sandang ang balat na pinagtulian ng mga Pilisteo bilang paghihiganti sa kaaway. Iniisip ni Saul na ito na ang pagkakataong mapatay ng mga Pilisteo si David. Verse 26, nang marinig niya ito, natuwa siya sapagkat kung magawa niya ito, ay maaari na siyang maging manugang ng hari. At bago dumating ang takbang araw, verse 27, nilusob niya at ng kanyang mga tauhan ang mga Filisteo at nakapatay sila ng 200. Ang mga balat na pinagtulian ng mga ito ay dinala niya sa hari. Dahil dito ipinakasal sa kanya si Michal. Verse 28, lalong naniwala si Saul na si David ay pinapatnubayan ni Yahweh at nakita niya kung gaano ito kamahal ng kanyang anak niyang si Michal. Kung gaano ito kamahal ng anak niyang si Michal. Verse 29, kaya't lalong natakot si Saul kay David, mula noon itinuring na niya itong kaaway. Verse 30, si David ay nagtatagumpay tuwing makikipaglaban sa mga Filisteo at sa lahat ng tauhan ni Saul, siya ang nagkamit ng pinakamaraming tagumpay. Kaya lalo siyang napatanyag. Okay, dito na tayo sa 1 Samuel chapter 19, namagitan si Jonathan kay Saul para kay David. 1 Samuel chapter 19 verse 1, minsan nasabi ni Saul sa anak niya ang si Jonathan at sa kanyang mga tauhan ang balak niyang pagpatay kay David, ngunit mahal ni Jonathan si David kaya sinabi niya rito ang balak ng kanyang ama. Verse 2, sabi niya, pinagbabalakan kang patay ng aking ama, bukas ng umaga magtago ka sa isang lihim na lugar. Verse 3, yayayain ko naman ang aking ama sa may pinagtataguan mo at kakausapin ko tungkol sa iyo. Pagkatapos namin mag-usap, sasabihin ko agad sa iyo ang anumang sasabihin niya. Kinausap nga ni Jonathan ang kanyang ama tungkol kay David. Ama, huwag po sana ninyong gawa ng masama si David sapagkat wala naman siyang ginagawang masama sa inyo. Sa halip, malaki nga ang pakinabang ninyo sa kanya. Verse 5, itinaya niya ang kanyang buhay nang harapin niya si Goliath at niloob naman ni Yahweh na magtagumpay siya para sa Israel. Alam ninyo ito at inyo pang ipinagdiwang. Bakit ninyo gustong patayin ang isang taong walang kasalanan? Bakit gusto ninyong patayin si David nang wala namang sapat na dahilan? Verse 6, dahil dito nagbago ng isip si Saul, sinabi niya, saksi si Yahweh ang Diyos na buhay, hindi ko na siya papatayin. Verse 7, ang sagot na ito ng hari ay sinabi naman ni Jonathan kay David, isinama pa siya ni Jonathan sa hari at tulad ng dati pinaglilingkuran niya ito. Iniligtas ni Michal si David. Verse 8, muling nagkaroon ng labanan ang mga Israelita at mga Filisteo. Sinalakay ni David ang mga Filisteo at natalo niya ang mga ito, kaya ang mga natitirang buhay ay nagsitakas. Verse 9, minsan muling nilokoban si Saul ng isang masamang espiritu mula kay Yahweh. Nakaupo si Saul noon at hawak ang kanyang sibat, samantalang si David ay tumutugtog ng alpa. Verse 10, walang ano-ano ay sinibat niya si David, ngunit nakailag ito at ang sibat ay tumusok sa dingding. Dahil dito patakbong tumakas si David. Verse 11, kinagabihan pinabantayan ni Saul ang bahay ni David dahil balak niyang patayin ito kinabukasan. Kaya't sinabi ni Michal, David, tumakas ka ngayong gabi, kung hindi papatayin ka nila bukas. Verse 12, at pinaraan niya ito sa bintana para makatakas. Verse 13, pagkatapos kinuha ni Michal ang isang rebultong nasa bahay at siyang inihiga sa kanyang higaan. Ang ulo nito'y binalutan niya ng balahibo ng kambing sa kinumutan. Verse 14, nang dumating ang mga inutusan ni Saul upang kunin si David, sinabi ni Michal, may sakit siya. Verse 15, pinabalik ni Saul ang kanyang mga sugo at pinagbilinan ng ganito, buhatin ninyo pati higaan niya at ako ang papatay sa kanya. Verse 16, nagbalik nga ang mga sugo ni
Saul, ngunit nang nakita nila sa higaan ay ang rebultong may buhok na balahibo ng kambing. Verse 17, tinawag ni Saul si Mikal. Bakit mo ako nilinlang? Bakit mo pinatakas ang aking kaaway? Sumagot si Mikal. Papatayin niya ako kung hindi ko siya pinapabayaang tumakas. Verse 18, tumakas nga si David at nagpunta kay Samuel sa Rama. Sinabi niya rito ang lahat ng ginawa sa kanya ni Saul. Sumama siyang umuwi kay Samuel sa Nayot at doon nanirahan. Verse 19, may nagsabi kay Saul, si David ay nasa Nayot sa Rama. Verse 20, muling nagsugo ito ng mga tauhan upang ulihin si David. Ngunit nang makita ng mga sugo ni Saul, ang mga propetang nagsisigawan at nagsasayawan sa pangunguna ni Samuel, nilokoban din sila ng Espiritu ng Diyos at sila nagsipagsigawan at nagsipagsayawan na tulad din ng mga propeta. Verse 21, nang mabalitaan ito ni Saul, nagsugo siya ng isa pang pangkat, ngunit natulad rin ito sa una. Nang magsugo naman siya ng pangatlong pangkat, ganoon din ang nangyari. Verse 22, nang magkagayon, siya na mismo ang nagpunta sa Rama. Pagdating niya sa may malaking balon sa Seko, ipinagtanong niya kung saan makikita sina Samuel at David. Sinabi ng napagtanungan na sila'y nasa Nayot ng Rama. Verse 23, kaya't nagpunta siya sa Rama, subalit habang siya naglalakbay papuntang Nayot, nilukuban siya ng Espiritu ng Diyos at siya nagsasayaw at nagsisigaw na tulad ng propeta hanggang sa makarating ng Nayot. Verse 24, pagdating doon, hinubad niya ang kanyang kasuotan, nagsisigaw at nagsasayaw sa harapan ni Samuel. Dahil dito nagsimula ang kasabihang, propeta na rin ba si Saul? Ayun, yung hari, guys. Okay, bukas na itong 1 Samuel chapter 20, ang sumpaan ni David at Jonathan. Bye everyone, God bless.